Minsan mga bay, no, sa dami ng gusto nating gawin ay napabayaan na natin yung iba nating gawain na dapat sana ay pinagtuunan natin ng pansin. Kaya alamin din natin kung ano ba yung mga dapat nating unahin dahil magresulta talaga ng hindi maganda pag napabayaan natin at dadagdag pa sa araw-araw nating mga alalahanin. Tulad dito sa aking pag-aalaga ng mga kambing. Kaya nais kong ibahagi ang video ito. Tara at ating alamin. Welcome mga bay sa Buhay Probinsya. Ngayon ay January 1, 2025. Happy New Year. God bless po sa ating lahat. Ngayon ay mayroong nanganak sa aking alaga. Sakto rin. New Year ngayon. Kaya isi-share ko sa inyo. Ito yung pamaraan ko sa ngayon mga bay. Shout out muna tayo mga bay. Errol Batin 6353. Una ang Pamilya TV 5164. Maria Pamila Javier from Maasin City. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless sa ating lahat at happy farming. Ayun o. Oy! Lalabas pa oh. Lalabas si Alas. Ayan mga bay, marami akong mga maliliit. Hindi pa ako nakapagpurga hanggang sa ngayon. Kasi laging umuulan. Pangit daw pag magpurga pag maulan. So ito mga bay no, ito yung bago kong panganak na kambing. Ngayon lang to. Ang oras ay alas 12:09 at araw na Miyerkules. So tingin ko maganda. Kasi upgraded na to. Itong nanay upgraded na to mga bay. Anak to ni Alas. Ayan si Alas. Oh, Alas! Ayan. Meron din siyang dalawang anak mga bay. Parang yan yata yung dalawa. Tingnan natin kung sa kanya ba yan. Hindi ko na masyado natatandaan kung sino ba yung nanay nila o kung sino yung anak nila. Masyadong mga bayo, kapos sa oras. May mga iba akong gawain. Kaya hinahayaan ko lang muna sila dito sa loob. Kahapon hindi ako nagpastol. Ngayon din siguro ay hindi ako magpastol mga bay. Kukumpayan ko lang sila kasi ayun maulap yung kalangitan. Paano yung ulan? Titila tapos ulan na naman. Napapansin ko kasi pag pinakawalan ko sila kahit umuulan, binubuksan ko lang yan dyan. Kung papatak yung ulan, uuwi dito yung iba. Pero yung iba ay hindi. Mananatili doon sa sa pastulan. Kaya nagbasa yung yung dumi nila. Ito itong malaki yung kambing. Malapit na itong mga anak. Nagbasa yung dumi niya. Pero ngayon ay hindi ko na napapansin. Kahapon at ngayon parang natuyo na. Kasi hindi ko na sila pinapalabas. Magdalawang araw ngayon na hindi ko sila pinapalabas. Kahit konti lang yung makakain nila, kinukumpayan ko lang kasi sila mga bay at pinapainom ko ng tubig na may halong feeds. At kahit konti lang yung nakakain nila, ang importante ay maprotektahan ko yung pagdudumi nila. Base lang sa aking kalap na kaalaman mga bay, pagbasa yung mga damo dyan ay buhay yung mga bakterya. Kaya ayun, naobserbahan ko, hindi ko na sila pinapalabas. Pero kung sakaling iinit mga bay yung panahon, ay pinapalabas ko sila. Tulad noong isang araw, medyo mainit yung panahon, pinapalabas ko sila para makakain ng damo. Ito mga bay masisigla na. Ang anak to, siguro gabi ng ng December 25, magwa 1 week na. Kasi pagdating ko dito mga bay, December 26, ay masisigla na yan. Tuyo na yung yung inunan ng kanilang nanay na nilabas. Doon siya nanganak sa loob mga bay. Ayan, babae at lalaki. At masisigla na. Yan yung malaki kong kambing mga bay Magandang lahi na yan. Buang daw to na na lahi. Kombinasyon ng Boer at Anglo-Nubian. So obserbahan ko to mga bay kung gaano sila kabilis lalaki. Kasi pag makapagparami na ako ng similya nito, magandang kambing na to, mabilis lumaki. Ibibenta ko na yung mga native ko. Yung mga nauna kong kambing, yung grupo ni na Alas, para upgraded na lahat yung aking alaga. Ito mga malalaki tulad niyan. Ito si Frigate ay pataas pa yung dugo ng native nito. Pero yung tatay nito dati ay medyo malaki na. Yung una kong barako na si Wawa. Ito rin, mataas pa rin yung dugo ng native. Pero kagandahan dito kasi tagdadalawa yung anak. Ito si Sarah, kasing kulay ni Alas. Magkapatid sila. Doon sa pinakauna naming kambing na si Minky. Yun yung anak niya. Isa lang yung anak niya mga bay. Yung nakaraan, dalawa. Mga lalaki. Naibinta ko na. Ito yung anak niya. Yan. Ready na rin. Ito anak ni Purigit nagkakuto. Ayan ang daming kuto. Dapat talaga ako magpurga nito mga bay. Ayan magpurga ako at bibili ako ng Zeromite shampoo. Yan yung yung ginagamit ko sa mga alaga ko pag nagkakuto. Tapos pinupurga ko ng balbasin. Sa sunod na mga araw o itong linggo na to ay makapagpurga ako. Kapag lagay ng Zeromite dito, kuto yan. Pag hindi naagapan to, naranasan ko na to dati. Nabansot yung mga alaga ko. Ito may tendency na to, bansot na to. Ayun nagtai pa. At yung balahibo nila ang kakapal. Tapos ramdam mo talaga yung buto sa katawan.
Ayan. Nasasayangan ako. Kaso lang madalas talagang umuulan at hindi ko sila gaano na pagtuunan ng pansin sa pag-aalaga. Marami rin kasi yung ginagawa. Pero sikapin ko mga bay na mapukusan to sila. Kasi sayang pag namatay yung mga maliliit natin na kambing. Kasi sila yung yung pangbinta ko at yung mga babae naman ay gagawin kong inahing kambing. Yung mga matatanda, patatabain natin at ibibinta na. Ito tulad dito. Ayan ang payat. Hindi ko yan napurga mga bay mula nang nanganak siya. Dalawa yung anak niya. Sakto naman to sa kain, sakto sa inom. Pero ang payat to, ang nipis ng katawan. Ganun talaga mga bay no. Isang aral din pag hindi natin gaano na to natutukan ng pansin yung pag-alaga natin sa mga hayop. Ganyan yung mga magiging kalabasan. Para lang sa akin mga bay, hindi ako nagbibigay pa ng ibang pamamaraan na patungkol sa mga medisina sa mga alagaong kambing o dun sa baka. Yun lang yung akin, yung pagpurga at pag-spray ng Ceromite shampoo sa kanilang balahibo para matanggal yung yung mga kuto. Ito napakaganda pa Ayan, ang puputi. Ang lusog. Ayan yung nanay. Dapat yan mapurga na agad. Kasi mag-iisang linggo na. 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Isang linggo na pala mga bay no? Sarado. Ngayon pitsa 1. Kasi 26, sinilang na to Ito mga bay, napadidi na siya nakatayo na. Hindi ko pa natitingnan pala kung lalaki mga bay. Ayan may itlog. Lalaki mga bay may itlog pambinta. Okay lang. Pero sana gusto ko babae. Kasi ang bilis lumaki. Tulad ng mga bay bilis lumaki. Yung tatay nito ay si si Wangbo. Ayan. At yung nanay nito ito. Ayan, ang payat na. Wala pa kasi itong hindi pa nakainom at hindi pa nakakain. Okay pa naman, medyo makintab ba yung balahibo niya. Hindi tulad dito. So, parang ayan, kita-kita talaga yung buto. Parang walang laman. Sa tao na ito ay sisikapin ko makapag-focus dito sa aking mga alaga. Kasi yung pinakaano ko lang mga bay, paparami ko lang yung mga babae kong kambing. Kasi doon talaga tayo kukuha ng pundasyon para sa mga susunod na panahon ay kikita na tayo. At tatansyahin ko na yung budget para sa aking mga alagang kambing para makita ko rin o malaman ko na mayroong kita. Meron kasi ako madalas na nababasa sa comment section mga bay na kumikita na ba daw ako sa pagkakambing. Ayun nga mga bay nakapagbinta lang pero hindi ko matatawag na kumikita talaga kasi nababalik lang din dito yung pera na mula sa inibinta kong kambing. Pinaka-purpose ko pa lang sa ngayon ay maparami yung aking mga babaeng kambing. Umabot na sila ng 20 at dun magpo-focus na ako. Pero uy! Uy! Ayaw! Ayaw! Yung magitutugan ni mo anak. Naipit mga bay. So ayun mga bay pag umabot na sila ng 20 itong mga babae kong kambing ay doon ko na tatansyahin kung kikita ba talaga ako. Kasi pag hindi, na lang, gawin na lang natin tong libangan. Meron tayong alaga dito sa backyard na tulad dito mga kambing. Kasi sa pagbablog mga bay, dito sa pag-share ng video, itong mga munting kaalaman na ating na-experience dito sa pagbabackyard o dito sa pag-alaga ng mga hayop. Tulad ng, ayan, meron akong 3 baka at ito mga kambing. At doon sa aming mga paitloging manok, ay tinishare ko dito sa pagbablog. At kahit sa papano ay kumikita din naman kahit kunti. Kaya ayun, doon na ako babawi na lang. Pag nakagawa ko ng video mula dito sa aking mga alaga, nakikita din naman siya. Ayun na yung magsisilbing balik ko sa ngayon. Pero hindi ko alam, baka sa mga darating na panahon ay makahanap ako ng magandang paraan or magandang idea kung paano ko mapapalago itong aking pagbabackyard at kung kikita na rin ako. Tiyaga-tiyaga lang mga bay at tuloy lang tayo sa pagbabackyard farming. Hindi natin alam kung ano yung magiging mga kinabukasan pero meron naman tayong mga natutunan sa buhay at sa pamumuhay. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga yung puhunan natin. At siyempre hindi natin maalis rin mga bay na dapat kikita rin talaga tayo. Kasi hindi tayo makapag-survive dito pag wala tayong matatawag na income.
Kaya para-paraan lang. Meron man akong mga maibahagi sa mga susunod ko na video patungkol sa kung paano tayo makapag-survive dito sa pagbubukid. Ngayon mga bay, habang nasa proseso pa lang ako, ay ito lang muna yung mga maibabahagi ko. So ayan, hanggang dito lang muna ang video nito mga bay. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless sa ating lahat at happy farming. Happy New Year po sa ating lahat. Ang oras ngayon nito mga bay ay alas 3:33. Ayan, may nanganak rin yung isa kong kambing. Isisingit ko lang to sa vlog ko kanina. Ayan, pakita ko sa inyo mga bay. Nagpastol kasi ako mga bay kasi uminit. Kaya pinakawalan ko. At ito, nakita ko lang ito dito kanina nung kinuha ko yung alaga kong baka na si Brenda. Ayan mga bay, babae. At siguro ay isa lang yung anak niya. Hayaan ko lang muna to dito. Babalikan ko na lang mamaya. Kukunin ko lang yung dalawa kong baka na si Lamyat at si Raul. At tsaka ko na lang to dadalhin mamaya doon sa kanilang bahay. Ayan. Yung iba kong alaga mga bay ay nakauwi na. Ayan o, si Brenda. Si Brenda pa lang yung inuna ko. Pinainom ko ng tubig na may halong feeds. Ano mga bay, nagagalit siya dito sa alagang aso namin. Kay Suy. Kasi malapit na yung mga anak. Ayan o. Ito. Ayan. Sa tingin ko mga bay ay nagkakagatas na yung suso niya. Uy! Baka manuwag. Uy! Dali ka mo dali! Mi! Dali! Ayan yung iba kong alaga mga bay. Kapasok na sila. Binigyan ko lang ng dahon ng saging para papasok sila dito sa loob. At hindi na ako mahirapan na papasukin sila dito. Kasi pusa na lang silang pumapasok pag nakita nila na mayroong pagkain sa loob. Ito na siya mga bay. Pasok na natin para masecure na yung alaga ko at tapos na yung trabaho sa araw na ito para dito sa aking backyard.